Hello, welcome back again, G9 students. So, we have now cosine law. So, for the first two video kanina, na-discuss natin yung sine law. So, let's proceed now with cosine law. Okay, for cosine law, meron din tayong dalawang cases. Okay, so, ang first case natin sa cosine law ay given yung two sides and one angle. Okay? Kung mapapansin ninyo, case number 2 din ito ng sine law. Pero ang pagkakaiba nila, yung angle dapat dito should be included angle for cosine law. So, ano ba tong included angle na to? So, let's try this. So, again, cosine law, two sides, two sides and one included angle. So, paano ba na-determine si included angle? Assuming na nagbigay tayo ng dalawang side, A and B. Side A and side B. Ang included angle na required dapat should be angle C. Okay? Yung ganyan, okay? Kasi pag ang given mo dito is angle A or angle B, ang gagamitin mo dyan ay sine law. Pero pag ang given ay angle C, cosine law ang gagamitin. Okay? Assuming naman na ang given ay side B and side C. Ano dapat ang included angle natin? So, dapat yan ay angle A. Ayan. So, pag ang given naman is A and C, side A and side C, para magamit natin si cosine law, ang required angle dapat na included angle should be angle B. Ayan. So, hopefully, malinaw na sa atin kung ano ang included angle. Para ma-determine natin kung cosine law ba ang gagamitin natin or sine law. Okay? Then, case number 2, under cosine law, 3 sides are given. Tatlong side ang binigay. Okay? So, now, ano ba ang formula ng cosine law? So, ito ang formula ng cosine law natin. Okay? So, medyo marami kayong memorize. So, ang formula niya is A squared equals B squared plus C squared minus 2BC times cosine A. Then, for B, so we have here B squared equals A squared plus C squared minus 2AC times cosine B. And for C, so we have here A squared plus B squared minus 2AB times cosine C. So, paano po itong gamitin, itong formula ng cosine law? Let's have an example. So, ang given natin dito is side A 4, side C 7, angle B 130 degrees. Itong angle B ba is an included angle. So, if we will check yung given na sides A and C, so we can determine now that angle B is an included angle. Okay? So, since included angle to, ang gagamitin natin ngayon ay cosine law. Okay? So, sir, paano malalaman kung ano sa tatlo ang gagamitin? Ito ba ang gagamitin? Ito or ito? So, ang isang clue dito para malaman natin kung anong formula dito sa tatlo na to ang gagamitin, check mo yung given na angle. Okay? Kung angle A ang given, ito ang gagamitin mo. Pag angle B ang given, yung pangalawang formula. Kung angle C ang given, itong pangatlo ang gagamitin mo. So, for this example natin dito, ang given is angle B. So, yung may cosine B ang gagamitin mo. So, ito siya. B squared equals A squared plus C squared minus 2AC times cosine B. This is formula number 2 natin. So, ito siya. Ito ang gagamitin natin. Okay? Kasi ang given natin dito is yung angle B. Okay? So, malinaw na tayo ha. Yan ang pag-determine kung anong formula ang gagamitin mo. Then with that, direct substitution lang po tayo. A natin is 4. Squared natin yan. C natin is 7. Squared natin yan. Minus 2 times A, 4 times C, 7. Then cosine B. So, we have here cosine 130. So, kindly make use of your calculator. Then, extract the square roots of both sides. Okay? Makukuha na natin yung value ng B. At ang value ng B natin is 10.05. Okay?
So, pares ba tayo ng sagot? Double check sa inyo mga calculators. Okay. So, meron na tayong side B na 10.05. Ang hinahanap na lang natin dito is yung value ng angle A natin and angle C. Okay. So, let's try that. So, meron na tayong B, angle A na lang ang hahanapin at angle C. Sabihin natin, ang gusto ko munang hanapin dito is angle C. Since angle C ang gusto kong hanapin, yung formula na may angle C ang gagamitin ko. And that is yung pangatlong formula. Ito. Okay? Kasi angle C ang gusto kong hanapin eh. So, ito ang gagamitin ko ng formula. So, balik tayo rito. So, yung third formula ang gagamitin. So, we have here C squared equals A squared plus B squared minus 2AB times cosine C. Okay? Ang gagawin ko dito, magmamanipulate ako ng konti. Etong 2AB cosine C, itatranspose ko dito yan sa kabila. Tapos itong C squared, itatranspose ko naman sa right side. Okay? So, ang resulta niyan ay ito. 2AB cosine C equals A squared plus B squared minus C squared. Then, magdi-divide ako ng 2AB. Divide ko ng 2AB sa left side, magdi-divide din ako ng 2AB sa right side. Okay? So, ang magiging resulta ngayon, this will be cancelled out. Ang matitira ay cosine C. So, sa right side, ang mangyayari ngayon is A squared plus B squared minus C squared all over 2AB. And this situation, on this portion, pwede na kayong mag-direct substitution. Okay? Yung value ng A, 4, value ng C, 7, at yung value ng B, yung na-compute natin kanina, and that is 10.04. Okay? 10.05. Okay? So, ayun siya. So, direct substitution lang yan. Squared natin si A, squared natin si B, squared natin si C, all over 2 times A times B. So, ito ang resulta niyan. So, pakigamit na lang po or pakipindot na lang sa calculator. Ang lalabas na value is 0.845802. Okay? Then, para mahanap na yung value ni angle C, we will use the inverse. Okay? So, inverse of cosine. So, para mahanap yung inverse dyan sa calculator ninyo, ang gagawin nyo lang is shift, pindutin yung shift, tapos cosine, then pindutin si 0.845802. Okay? So, try ninyo sa calculator ninyo. Shift cosine 0.845802. Then, equals, ang lalabas po sa atin na value ngayon ay 32.24 degrees. That will be the value of your angle C. Okay? So, para mahanap na lang yung natitira natin na unknown, which is angle A, since meron tayong angle B na 130, nahanap na natin si angle C na 32.24. Mahanap na natin si angle A using the formula angle A plus angle B plus angle C equals to 180. Ito ay given na 130. Itong C, angle C is 32.24. So, susubtract na lang sa 180. Lalabas si A as 17.76 degrees. So, kompleto na tayo ng parts. So, we have here A, B, C. Side A, side B, side C. And angle A, angle B, and angle C. So, ganyan po gamitin ang cosine law. Okay, for case number 1. So, for the next video, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung case number 2 under cosine law. So, with this, pakicopy ulit sa mga notebooks ninyo itong notes natin and sagutan ang ating homework. Okay? So, thank you and goodbye. Bye-bye.